Naku, hindi kayo makapaniwala mga katiats. Tumaas na ang ating gold reserve sa World Bank. Tingnan natin kung pang-ilan tayo dito sa bidyong ito. Una, Oman ay pinakakulilat, Kenya kulilat, Fiji 30 kilograms lang, ako kulilat talaga. Burundi 30 kilograms, Malta 90 kilograms. Dito ay mabigla kayo mga katiats dahil akala natin kulilat na talaga tayo kasi ang dami nating utang. Pero alam nyo ba kung sinong presidente ang naglagay ng gold reserve dyan sa World Bank? Alam nyo na yan. Yan yung ousted president natin noon na pinalitan ni Cory Aquino. Kaya utang natin sa kanya ang mga ito. Ayan, tingnan nyo, Yemen, Haiti, mas mataas pa nga tayo sa Brazil. Mas marami pa tayong gold reserve sa Brazil. Bakit nagkaganon? Di ba third world country tayo? Ngayon tumaas. Baka ito na yung pamana sa atin na sinasabi na gold for humanity para sa Pilipinas. Tingnan nyo, Aruba, mas mababa pa sa atin yan. Islovinia, mababa pa yan. Ito, Mozambique, mababa pa sa atin yan, 3.9 tons. Papua New Guinea, 4.2 tons ang kanilang gold reserve sa World Bank. Brunei, mas mataas pa tayo sa Brunei, mas mataas pa tayo sa Bahrain. Colombia, ito'y survey as in year 2023, last year. Kaya ngayon 2024 ay hindi pa yan bumaba. Ganun pa rin ang standing yan. Mataas pa tayo sa Nepal, mataas pa tayo sa Latvia, sa Sri Lanka. Kaya taas noo tayo ngayon. Kasi mataas pala ang ating gold reserve sa World Bank. Ito Macedonia, Guatemala, kaya pala bumisita si PBBM sa World Bank noong nanalo siya. Dahil dito. Ang laki pala ng ating gold reserve, mataas pa sa Paraguay, sa Ghana. Imagine meron tayong ilang tons ba yun? Mga mahigit yata ng 20 tons. Ito sa Cyprus, 13 tons. Bangladesh, 14 tons lang. Mongolia, 14 tons lang. Kyrgyzstan, parte ng Russia yan. Nigeria, 20 tons lamang sa kanila. Afghanistan, mataas pa tayo sa Afghanistan. Mataas pa tayo sa Ecuador. Sa Morocco, mataas pa tayo. Mataas pa tayo sa Syria. Ang Syria ay, diba mayaman yan. Pataas pa rin tayo sa Ukraine. Mayaman yung Ukraine. Slovakia, mataas pa tayo. Pati Serbia, mas mataas pa tayo. Grabe no? Biglang tumaas ang ating world reserve. Ngayon lang hindi ito na bulgar eh. Ito, Bolivia, mataas pa tayo. Kaya pala yung bumisita si PBBM doon sa World Bank ay pinatunog nila yung kampana. Ito, Finland, Belarus, Cambodia, mas mataas pa tayo dyan. Cambodia, known yan sa gold mining. Mataas pa tayo sa Arab Emirates, sa Qatar, sa Argentina. Ayan, 61 tons na ton. 61 tons, Pakistan 64, Denmark 66. So ilang tonelada ba meron tayo? Ito, malapit na tayo, Indonesia, 78 tons. Kuwait, mataas pa tayo sa Kuwait, 79 tons. Australia, 80 tons. Egypt, mataas pa tayo sa Egypt. Naku, hindi na ako makapaniwala dito. Akala ko peke ito na news eh. Pero totoo pala ito. Kaya meron ngang iniwang legacy yung ousted president natin noon. Yung dakila at pinakamagaling na treasure hunter natin na president. Baka merong konting Yamashita treasures dito na ano. Kasi ang dami-dami na pala ng gold reserve natin. Ayan, mataas pa tayo sa Iraq.
Mataas pa tayo sa Romania. Mataas pa tayo sa South Korea, 104 tons yan. Mataas pa tayo sa Greece. Nung unang tingin ko nito, noong 2020, ay mababa pa tayo. Nasa pang 20 pa tayo, 2021, ganyan. Ngayon ay malapit na tayo sa top 10. Ayan, no? Ang Greece, meron lang silang 114 tons. Baka totoo nga itong sinabi na merong iniwan yung ousted president noon, na diktador na presidente natin, na meron talagang iniwan gold for humanity. Kasi biglang tumaas. Imbis ang dami-dami na nating utang, ito, Singapore, 127 tons, mataas pa tayo sa Sweden. Mataas pa tayo sa Brazil. Ito, malapit na tayo. Ito, nakita nyo ba? Itong katabi sa kanan, yung nakapile dyan na ang dami-daming gold bars, ay napakalaki ng agwat natin sa Brazil. Tingnan nyo yan, 129 tons. Tingnan natin ang atin. 129 ang Brazil, ha? Ang atin, ito yung Pilipinas. Wow! 156 tons ang gold reserve natin. Habang yung Brazil, 129 lang. Mas mataas tayo ng 20 tons mahigit kisa Brazil. Kaya hindi na tayo kulilat ngayon. Pilipinas. Okay. So magandang balita ito. Sumunod sa atin, ito, Venezuela, 161 tons. Algeria, 173. At ito, ang dami-dami nito, Belgium. Okay, so papakita natin sa next episode ang top 10 of the world biggest gold reserve. Nangunguna dyan sigurado ang Amerika. Pero ang maganda dito ay nakita natin na hindi tayo kulilat. Kahit yung mga bansang mayaman ay wala silang gold reserve. Ang gold reserve kasi sa kapanahonan ng economic crisis ay pwede natin siyang collateral sa loan sa World Bank. At ang gold reserve din ang makapagpataas ng ating currency value, yung piso. Kaya hindi ganong maliit ang halaga ng piso dahil sa meron pa lang tayong malaking gold reserve. Okay, it will bolster the value of our currency kapag mataas ang ating gold reserve. Okay, at para lubos kayo na maniwala mga katiyats, na totoo itong pinakita ko sa inyong world survey ng world gold reserves ng bawat bansa. Ito tingnan natin, ito'y survey noong taon 2022. Yung kanina ay 2023 yun, bago pa lang. Ito yung noong nakaraang 2022 pa. Tingnan natin kung ganun pa rin ang resulta ng survey na ito ng world reserve ng bawat bansa. Haiti, Iceland, kulilat. Luxembourg, kulilat. Ito kasing mga gold reserve, parang yan yung ini-impok natin or deposito natin sa bangko. Ang tao kapag walang deposito sa bangko, walang madudukot kapag naghihirap siya. Kaya maganda talaga mayroong gold reserve. Kasi hindi lang siya magagamit as equilateral sa mga loan natin. Lalo na ngayon, meron tayong mga loan sa military modernization, sa AFP. Yung binibili natin ng mga missiles at makabagong armas sa ating AFP. Pangontra sa bully na China. Kaya maganda, meron pa tayong gold reserve. Ito'y makapag-boast daw ng value ng currency. Kaya kung wala tayong utang, pwedeng tataas na ang value ng piso. Dahil meron tayong gold reserve. At sa narinig ko, ang nagdeposito niyan ng gold bars na may marka na
Central Bank of the Philippines sa World Bank ay yung ousted ex-president of the Philippines, yung si FM. Isang alam natin na treasure hunter yun at maraming nakuhang Japanese treasures. At hindi lang yan, meron pang hati yun sa Taliano Gold. Conspiracy theory. Ang Taliano Golds, ayun ay mga gold ng Taliano family sa Mindanao, which is may hati doon as attorney si Ferdinand Marcos. Kaya napakaraming ginto si FM. Ayon sa mga kwentong barbiro lang yan, ha. Hindi naman tayo nakapag-prove, pero si Mrs. Imelda Marcos mismo nagsabi na mayroon silang 113 banks na nilagyan ng kanyang yumaong asawa ng mga accounts na bilyon-bilyon pesos. At isa dito ay account na Gold for Humanity, Gold for the People of the Philippines. Kaya baka nilagyan niya ng depositong gold bars ang World Bank. Yan na yung hati niya sa humanity, sa mga tao sa Pilipinas. Hindi ganong na ano to itong ating gold reserve, hindi ganong pinag-usapan yan. Kaya noong nung nanalo si PBBM, pumunta siya ng World Bank at kinalimbang yung kampana doon. Parang welcome na welcome siya ba? Kasi sinabi na mabuksan lang yung account na yun sa World Bank kapag isa sa anak ni FM ang manalo as a president. Ngayon nagkatotoo, nanalo nga, kaya mawawala yung parang nakalock yung account. Kaya sabi nga nila baka marami na raw na baka nabuksan pa ni PBBM yung account niya mismo at iba pang account. Yan ang hindi natin sigurado kasi mga kwentong barbiro lang naman ito. Pero partly true talaga yung Yamashita treasures na nakuha ng kanyang ama. Okay, so ito, malapit na tayo. Bilis-bilisan natin to. Mexico, 120 tons. Malapit na tayo dito. So, bilis-bilisan natin konti. Okay, ito na, Philippines. Ay, naano na pala yung nasurpass na yung Brazil ng Singapore, oh. Tingnan nyo dito. 2024 ay ang kasunod sa Brazil ay Philippines. Ito kasi ay 2022 ito. So, nalagpasan ng Brazil ang Singapore. Mas maraming gold reserve na ngayon ang Brazil kumpara sa Singapore. Ito, Philippines. Finally, ayan. 156 tons. Mayaman pa tayo sa Singapore. Mayaman tayo, yan ang good news. Ngayon, marami tayong utang at maraming kurakot. Kinukurakot yung taxes ng mga tao, ng mga opisyal sa gobyerno, kaya nagiging mahirap tayo. Pero actually, ayan, pamana ni sa atin, FM siya yung naglagay dyan. Wala namang ibang presidente na nagdagdag ng gold bars dyan. Pag alis ni FM, nang maalis siya, matanggal, ma-ousted, mayroon ng ganyang karami na gold bar sa World Bank. May tatak na Central Bank of the Philippines. At si Marcos mismo ang nagpagawa ng Central Bank para doon tutunawin, doon imement yung tinatawag na Taliano Golds at Yamashita Gold Bars. At sa rinig ko lang to, hindi ako ang nagsabi, na mismo sa basement ng Central Bank noong pinatalsik si FM ay nandun pa yung tunituniladang ginto
sa basement ng Central Bank. Ngayon, saan ba yun napunta? Di ba? Yan ang dapat hanapin kung nasaan na yun. Meron pa doong tunituladang ginto na gold bars na may tatak na Central Bank of the Philippines. Ngayon, sino ba ang sumunod na presidente kay FM? Yun ang dapat managot kung nasaan na yung mga gold bars na yun. Okay, so bato-bato sa langit na mga gumagalit. Maganda at good news ito para sa atin. At least alam natin na meron pa palang tayong pera sa World Bank na kapag nagipit ang Pilipinas ay meron pang madukot. Okay, so hanggang sa muli mga ka-TH, maraming salamat. God bless you all.